Mapagpalang araw po sa bawat isa. Muli po, ako si Brother Francis Hernandez upang maghatid sa inyo ng mga aralin patungkol sa huling araw. At ako po sa araw na ito, magkakaroon po tayo ng pagbubulay. Ilalahad ko po sa inyo kung ano po yung mga obserbasyon ko patungkol po sa COVID-19 at sa Iglesia. Ang ating pong titulo para po sa araw na ito, ginamit ng Diyos ang COVID-19 pandemic upang salain at gisingin ang Iglesia. Ngayon po, ang aralin po natin na ito ay hindi po talaga isang pagtuturo, hindi po ito isang teaching katulad po ng ginagawa ko dati. Kundi po, ito po ay paglalahad ng aking po mga personal na obserbasyon kung ano po ang naging epekto ng COVID-19 pandemic sa Iglesia. Ito ba ay nakatulong, nakasama? May mga bahagi ba, may mga mananampalataya ba na nagising? May mga mananampalataya ba na nagkaroon po ng higit na malalim na espiritualidad bunga po ng pandemic? At binabati ko po ang bawat isa ng mapagpalang bagong taon. Hindi po ako nakapag-release ng mga video na nakalipas po na buwan dahil po sa pagiging abala sa mga bagay-bagay. Subalit, marami po salamat. Muli po tayo ay nakabalik. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri kita. Pinapasalamatan ka namin sapagkat ikaw ay dakila, ikaw ay makapangyarihan, ikaw ang Diyos na may lalang ng langit at lupa, at ikaw ang makapangyarihan Panginoon na nagbibigay sa amin ng katagumpayan. Ama, isinusuko po namin po mga sarili, patawad o Diyos sa aming mga pagkakasala, patawad o Diyos sa aming mga pagkukulang, patawad o Diyos sa mga bagay na nagagawa namin na hindi nakalugod sa inyo pong pangalan. Hinihiling po namin, Panginoon, at dinadalangin o Diyos na paglilinis ng aming pong mga buhay. Patawarin mo kami, O Diyos, at linisin mula sa lahat ng karumihan, pagkalooban kami ng bagong puso, ng bagong isip. At hinihiling po namin, O Diyos, sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Hinihiling po namin na mapukaw ang mga tagapanood, tagapakinig, maging po sa kami pong pagbubulay ngayong araw. Hinihiling po namin na kami po, mga mananampalataya ay patuloy po na magising sa katotohanan at maakay po namin ang bawat isa upang magising po sa katotohanan at yakapin ang liwanag na lumula lamang sa iyo, Panginoong Hesus. Marami po salamat, Banal na Espiritu, kayo po ang maging hari, kayo po ang maging nakapagturo, at sa inyo po namin isinusuko ang lahat sa banal na pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Muli po, ginamit ng Diyos ang COVID-19 pandemic upang salain at gisingin ang Iglesia. Lilinawin ko lamang po sa ating pong titulo, hindi ko po sinasabi na ang COVID-19 pandemic ay nagmula po sa Diyos. Hindi po. Ito po ay gawa po sa kaaway, mula po sa kaaway, at mula po sa masamang hangarin ng tao. Gayunpaman, alamin po natin ano yung mga obserbasyon ko. Ano ba yung naging epekto ng COVID-19 pandemic sa Iglesia at ano yung kalalagayan ng Iglesia ngayon na isiniwalat at inilabas ng COVID-19 na pandemya. Basahin po muna natin ang 1 Thessalonica 5:1-9. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Sapagkat alam na ninyo ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinasabi ng mga tao, iwasay at panatagal lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong na sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon, na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Kaya nga, kailangan tayo manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip at di tulad ng iba. Sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao at sa gabi rin karaniwang naglalasing. Ngunit dahil tayo sa panig ng araw, dapat maging matino ang ating pag-iisip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang panawagan ni Apostol Pablo para po sa mga taga Thessalonica at sa ating panahon na manatiling gising habang naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip. Dapat maging matino ang ating pag-iisip. At nawa nga, sa ating pagbubulay ngayon ay tayo po ay patuloy na magising. Hindi pa po huli ang lahat. Upang malaman po natin ang katotohanan, upang hindi po tayo mapahamak. Mayroon po akong 5 obserbasyon para po sa epekto
at pagsisiwalat ng COVID-19, pagsasala at paggising na ginawa po ng COVID-19 sa iglesia. Una po, marami sa mga mananampalataya ang hindi nagsisiyasat sa mga bagay-bagay. Pangalawa, marami sa mga mananampalataya ang nakayakap sa sistema na sanlibutan kesa sa mga espiritual na prinsipyo. Pangatlo, marami sa mga mananampalataya ang higit na nagmamahal sa buhay na ito kesa sa susunod na buhay kasama ang Panginoong Hesus. Pang-apat, marami sa mga mananampalataya ang nagdidesisyon na manatili sa kabulatang espiritual. Panlima, marami sa mga mananampalataya ang mapapahamak sa hinaharap, sa marka o sa tatak ng halimaw. Panghuling-huli, magbibigay po ko ng ilang babala patungkol po sa House Bill 65222 o ang gagawin na Philippines CDC. Mga kapatid, bagamat ito po ay bulos negatibo, magsasabi din po ako na, katulad po na sinabi ko dati, hindi pa po huli ang lahat sa mga mananampalataya na tumanggap po ng bakuna at nadaya po ng COVID-19 pandemic. Hindi pa po huli ang lahat. Lagi po may panahon at may oras ng pagsisisi dahil niniwala po ako ang mga bakuna na ito ay hindi pa po ang tatak ng halimaw. Pangalawa po na masasabi ko, ang mga obserbasyon po ito ay nakapokus po sa iglesia sapagkat hindi po ako masyadong naghahanap sa mga hindi mananampalataya. Hindi ko po sila pinaghahanapan. Magamat nakakatuwa, marami po sa mga hindi mananampalataya ang nagising na po sa katotohanan. At sana po, maging po sa ating po mga mananampalataya, sana po ay marami na din po ang nagising. Isa-isahin po natin ang ating po mga obserbasyon. Una po, marami sa mga mananampalataya ang hindi nagsisiyasat sa mga bagay-bagay. At ito po katotohanan. Karamihan po ng iglesia at ng mananampalataya, ayaw ko magsabi ng porsyento, siguro po 70 o 80% ng mga mananampalataya sa buong mundo ang nadaya po ng COVID-19 pandemic at ang nadaya po ng mga dumating na bakuna dahil sila po ay hindi nagsiyasat sa mga bagay-bagay. Basta na lamang po silang tumatanggap ng mga informasyon na isinusubo sa kanila ng social media at ng WHO at ng DOH at ng iba pa na ahensya. Hindi ko po sinasabi na lubos na masama ang DOH at saka WHO. Hindi po ibig ko sabihin. Ang ibig ko lamang po sabihin ay hindi po tayo nagsiyasat ng mabuti sa mga bagay-bagay. At dahil po doon, tayo po ay napahamak at hindi po natin nalaman ang pinakamainam. Kaya po mga kapatid, dapat po tayo po ay marunong po mag-aral at marunong po magsiyasat sa mga bagay-bagay. Hindi ko po masisisi. Kasi po, autoridad yan, WHO at DOH, autoridad yan. Hindi ko po sinasabi na lubos na masama ang organisasyon na yan, ng mga yan, sapagkat marami na po silang natulungan libu-libong tao at milyon-milyon tao. Subalit, may mga tao po na naririyan na hindi alam ang kanilang ginagawa, na nagiging sunod-sunuran lang ng mga nakatataas. At mayroon din naman pong iba na alam na mali ang kanilang ginagawa, saba't pinapagpatuloy nila ang kanila pong maling mga ginagawa sapagkat mayroon po silang interes, personal na interes sa kapangyarihan at sa kayamanan o sa pera. The love of money is the root of all evil. Kaya po kung mayroon pang kapag-ibig sa salapi, magagawa mo ang lahat ng bagay kahit na tumapak sa kapapatan ng ibang tao, kahit na alam mong pumapatay ka na sa maraming tao, magagawa mo na ipagpatuloy yun dahil meron ka pag-ibig sa salapi at pag-ibig sa iyong sariling buhay, pulos personal na interest lamang po. Mga kapatid, kung tayo po yung magsisiyasat, kung tayo po yung mag-aaral, noon pa man, malalaman na natin na ang COVID-19 na ito ay man-made. Ilang beses ko na po yung sinabi sa mga iba't ibang video ko. Noon pa lamang, ito po ay sinimulate na ni Bill Gates noong 2019 October. Noon pa lamang, ito po ay isiniwalat na ng madami na ang bagay po ng COVID-19 ay hindi po galing sa natural na kalikasan. Bagos ito po ay manipulasyon at sadya pong inilabas upang unti-unting kontrolin ang tao. Man-made po ang pandemic na ito. Ito po ay gawa ng tao. Dapat po tayong magsiyasat, mga kapatid. Huwag po tayong kumuha lamang ng impormasyon mula po sa mainstream media sapagkat ililigaw po tayo ng mga yaan. Pangalawa po, marami sa mga mananampalataya ang nakayakap sa sistema ng sanlibutan kaysa sa mga espiritual na prinsipyo. Ito po ang nakakalungkot. Pagbabalikan po natin ng espiritual na prinsipyo, ang aklat ng mga gawa, hindi po makakapenetrate ang pandaraya ng COVID-19 pandemic sa mga prinsipyo na unang iglesia na nakasulat po sa aklat ng mga gawa. Pero dahil po madami mega churches,
Dahil po nakasanayan po ng ang mga iglesia ngayon ay nakayakap sa social media, nakarelay sa social media, at sa mga sistema ng korporasyon, hindi po nila kinaya yung mandato ng mandatory vaccination, kaya po sila nagpa-vaccinate. Madali lang naman po na umiwas sa mandatory vaccination na yan. Sasabihin po ng mga pastor, hindi pwede na hindi kami magpapabaksin kasi kailangan namin mag-travel, kailangan namin mag-report sa nakatataas. Hindi pwede na hindi po namin yung gagawin. Kapatid, ano ba ang mas mahalaga? Ang spiritual na kalagayan, kalusugan, o yung sistema na ginagaluan mo sa iglesia? Madali po na gawang i-adjust ang panukala po ng iglesia, ang mga pamamaraan ng iglesia para lamang po makaiwas sa mga bagay na ito. Subalit dahil po sa katigasan ng ating puso at dahil po sa nakayakap ang madami pong iglesia, lalo po malalaking iglesia patungo sa sistema ng korporasyon, hindi po nila naiwasan na tumanggi sa mandatory vaccination. Naalala ko po yung isa pong pastor na nagsabi, nagpropesiya noong bago pa dumating yung pandemic, namatay na po siya bago dumating ang pandemic. Sabi niya, may lalagan na sakit, karamdaman, pandemya, na kung saan ang maraming na maapektuhan at madadaya nito ay ang mga mega churches. At yun nga po ang nangyari. Subalit yung po mga maliliit na iglesia, lalo po yung mga house church, sila po hindi nadaya, kami po sa kanila hindi nadaya, at nagpatuloy po sila sa pananambahan kahit po noong panahon ng katiktikan ng lockdown sapagkat hindi po sila nagsarado. Kaya mga kapatid, ibaksin po natin na sistema ng sanlibutan, na sistema ng mga korporasyon, at yakapin po natin ang prinsipyo ng isang iglesyang payak at simple at nabubuhay sa pananampalataya at pag-ibig. Pangatlo po, marami sa mga mananampalataya ang higit na nagmamahal sa buhay na ito kaysa sa susunod na buhay kasama ang Panginoong Hesus. Inuulit ko po, marami sa mga mananampalataya ang higit na nagmamahal sa buhay na ito kaysa sa susunod na buhay kasama ng Panginoong Hesus. Marami po sa mga mananampalataya ang kahit ayaw nila na magpabakuna ay nagpabakuna dahil ayaw po nila mawalan ng trabaho. Gusto po nila mapag-aral ang kanilang mga anak. Mabuti po yun na gusto nating mapagtapos ang ating pong mga anak at makapaghanap buhay alang-alang po sa kanila. Subalit may pamamaraan po ang Diyos. Pwede po tayong umiwas sa vaccination na yan at ililigtas pa rin tayo, magkakaroon pa rin tayo ng trabaho, na may maintain pa rin po ang ating trabaho. Ang mahalaga po mapatunayan natin na mas mahal natin ang Panginoong Hesus at ang buhay sa inaharap na Kanya pong iniaalok sa atin at hindi po ang buhay na ito sa lupa. Kapag po mas mahal natin ang buhay na ito sa lupa, hindi natin kayang tiisin na mawawalan tayo ng privilege, magpunta sa mga malls, makapanood ng sine, makapunta sa mamahaling restaurant dahil walang bakuna. Pag hindi po natin kayang tiisin ng mga bagay na yan, talaga po mapipilitan tayo at gugustuhin na rin natin ang magpabaksin. Ibig sabihin, yung mga privileges na mawawala kapag wala tayong vaccine, hindi po natin kayang i-give up at isuko. Mas maina po yung sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi yung sinusunod natin yung likas na luho na ibinibigay po ng sanlibutan na ito, ng buhay na ito. Nasabi nga po ni Apostol Juan na sino man nagmamahal sa mundong ito at sa mga bagay ng sanlibutan ito ay kaaway ng Diyos at hindi nagmamahal sa Diyos sapagkat ang pag-ibig na yan hindi galing sa Diyos, kundi galing sa ama ng kasinungalingan, si Satanas. Kaya mga kapatid, piliin po natin, isuko po natin ang mga privileges na yan. Ang Diyos po ay tapat. Madami po sa mga mananampalataya na alam ko, nakilala ko ang hindi nagpabakuna, ang hanggang ngayon ay nagtatrabaho pa rin. Nanindigan sila sa katotohanan at sa tama. Nanindigan po sila sa Republic Act 11525 at sila po ay may trabaho pa rin hanggang ngayon. Patunayan po natin na mahal po natin ang Panginoong Hesus. Kung ikakahiya po natin ang Panginoon, ikakahiya din po tayo niya doon sa araw ng paghuhukom. Pang-apat po, marami sa mga mananampalataya ang nagdidesisyon na manatili sa kabulagang espiritual. Marami po sa mga mananampalataya ang nagdidesisyon na manatili sa kabulagang espiritual. Isa pong bagay na nakakalungkot. Ang dami na pong mananampalataya, ang dami na pong mga webinars, mga seminars, ang ginagawa po sa Pilipinas at sa ibang bansa na kung saan isinisiwalat nila ang pandarayan ng COVID, isinisiwalat nila ang pandarayan ng bakuna, subalit ang dami pa rin po mga mananampalataya ang ginugusto na manatiling bulag, ang ginugusto na manatili po
na ayaw tingnan ang mga katotohanan na ito. Pinipili po nila na ang spiritual blindness ay maghari sa kanila pong mga buhay. At dahil po doon, nakakatakot. Pag po nanatili tayo sa kabulakan espiritual, tayo po ay mapapahamak at tayo po ay malalagay po sa alanganin. Panlima po, marami sa mga mananampalataya ang mapapahamak sa hinaharap, sa tatak ng halimaw o sa marka ng halimaw. Mga kapatid, katulad po na sinabi ko sa ibang video na tinanggal nga po ng YouTube, 3 video ko na po ang tinanggal po ng YouTube, 2 po ang YouTube channel ko. Ilang beses ko pong sinasabi doon na kapag tayo po ay sunod lang ng sunod ngayon sa lahat ng iniuutos ng gobyerno, vaccine, vaccination, SIM card registration, at kung iba pa, kung tayo po ay sunod ng sunod lamang sa mga bagay na yan, hindi po tayo tumututol, nag-aaral o nagsisiyasat, at hindi po natin kine-question ang gobyerno pagdating sa mga bagay na yan, bakit kailangan ito, bakit kailangan yan, tayo po ay malaking posibilidad na tayo po ay mapahamak at tayo po din po ay tumanggap ng marka at tatak na halimaw kapag po ito dumating na. Bakit? Pag po tayo tumatanggap ng mga bagay nito, ng bakuna halimbawa, kung tumatanggap tayo ng mga bagay nito, iniingganyo natin ang ating sarili, ating pong ikinukondisyon ng ating isip, ang ating puso, ang ating espiritu, ang ating kaluluwa upang maging sunod-sunuran sa lahat ng iniuutos ng gobyerno kahit na po tayo mapahamak. Alam ko po kasi nasabi ng Roma 13 na magpasakop tayo sa pamunuan at sa gobyerno ng tao. Totoo po yun, sapagkat lahat po ng gobyerno itinatag po ng Diyos. Subalit, kung ang gobyerno na yan ay lumalaban sa prinsipyo ng Diyos at itutulak tayo sa kapahamakan, tayo po ay mapapahamak at tayo po ay maaari po na mapalayo sa Panginoon. Dapat po tayo manindigan sa gobyerno ng Panginoon, hindi po sa gobyerno ng tao. Pangalawa na lamang po iyan. Kaya po mga kapatid, kung tayo po sunod-sunod, ngayon, sunod-sunod sa lahat po ng iniutos sa atin, kahit na ito po ay may mali na at may pandaraya po sa likuran, tayo po ay mapapahamak. Mga kapatid, bago po ang ating conclusion na ko lamang po na bigyan linaw, hindi pa po uli ang lahat para sa mga may bakuna upang magsisi. Pwede po tayong mag-detox, uminom ng vitamin C, vitamin D, glutathione upang masira po yung mga elemento ng bakuna na nasa atin. At huwag na po tayong magpauto. Magpunta po tayong magpauto. Kasi sinasabi po ng COVID-19 pandemic na kailangan lagi may bakuna, kailangan lagi may boosters. Ginagawa po nila yun upang kontrolin ng tao po unti-unti, upang sanayin. Upang pag dumating na yung New World Order, upang dumating na yung surveillance, 100% magpapasako po tayo, lalo po mga mananampalataya. Nakakalungkot po na mga mananampalataya ay naging sunod-sunuran sa bagay na ito. Di ba po huli ang lahat? At marami po akong mananampalataya na kilala nung sila po ay may vaccine, matino pa rin po ang kanila pong pag-iisip at sila rin po ay na-maintain po nila yung kanila pong spiritualidad. Bakit? Hindi po lahat ng sangkap ng vaccine ay pare-pareho. Mayroon pong iba na placebo. Kapag placebo yung natanggap mo, wala po talagang epekto yan sa iyong physical na katawan. So, bakit po sa iba po ng mga mananampalataya at sa iba po mga tao na tumanggap na nga po ng mga bakuna na ito, unti-unti po, nagkaroon po ng ibabago sa kanila pong mga ugali. Nagkaroon po ng pride, mamataas, at yung iba nga po ay nagkaroon po ng galit sa Diyos. Kaya po, hindi po biro ang mga bagay nito. Huwag po natin ipahamak ang ating sarili, tayo po ay gumising sa katotohanan, mga mananampalataya, gumising po kayo sa katotohanan, at inyo pong yakapin kung ano po ang sinasal po na salita ng Diyos at manindigan po tayo sa tama. Dahil sa hinaharap po, matindi pag-uusig ang ating pong daranasin, sa hinaharap, matindi pagbatikos ang ating daranasin. Kung itong pandemya na ito ay hindi po natin mapagtagumpayan yung mga pag-uusig laban sa pagtutol sa bakuna, papaano pa po kapag dumating na yung totoo na tatak ng halimaw, mas lalo po na hindi po tayo makakalaban. Panghuli po, nais ko pong bigyan kayo ng babala laban sa House Bill 6522 o ang pagtatayo ng Philippine Centers for Disease Prevention and Control. Ito po yung CDC. Bakit po ako nagbababala? I-search po ninyo ito sa internet kung ano po ang laman ng House Bill 6522 na ito. At ito po ay unanimously sinang-ayunan po ng nasa taas, ng nasa gobyerno po natin. Pag po pinag-aralan ninyo ang mga clause o ang mga nakapaloob po sa House Bill na ito, total and complete surveillance ang gagawin sa mga tao. Nagkaroon nga po ng webinar kagabi, napanood po CDC-PH, mga sama po yung mga abogado at mga doktor na may malasakit sa Pilipinas. Hindi po itong CDC na itatayo sa House Bill 6522. Sabi po nila,
Kapag naipatupad na to, kahit yung mga usapan natin sa cellphone, kahit yung mga text messages natin o tawag ay recorded at isasabit po yun sa gobyerno. Hindi po yun malabo. Hindi po yun malabo na mangyari. Kaya kapatid, ang laman po ng House Bill 6522 na ito, ang CDC na kailan pong itatayo, iyan po ay magiging kaakibat ng DOH at sila po ay magtutulungan kung papaano magpapatupad ng mga batas, layunin, quarantine, bakuna, booster, at lahat po ng kanilang maibigan ay kaya po nilang ipatupad dahil sila po isa sa ilalim sa WHO, sa World Health Organization. At ang WHO po ay may karapatan na pangunahan at umibabaw kahit po sa konstitusyon ng ating bansa. Bakit? Tayo po ay pumirma sa Pandemic Treaty. Sa Pandemic Treaty po, ito po ay magkakaroon po ng katuparan sa 2025 na kung sa WHO po, ang mga batas ng WHO ang magiging pinakamataas na kung saan sasapalan nito at papaibabaw nito ang batas ng bawat bansa na pumirma dito, kabilang po doon ng Pilipinas. Kaya po kapatid, dito po House Bill 6522 ay isa pong malaking hakbang upang ihanda ang Pilipinas sa pagsali sa New World Order o sa pamunuan ng Antikristo. Sapagkat itong House Bill 6522 ang nagbibigay ng kapangyarihan sa WHO upang ganap na kontrolin ang sambayan ng Pilipinas sa kung ano ang maibigan nito, kahit na ito ay labag sa karapatang pantao na nakalagay sa konstitusyon ng ating bansa. Kaya mga kapatid, tayo po ay gumising at hindi pa po uli yung lahat, tayo po ay magsimula na mag-isip. Kaya po yung SIM card registration na yan, napakadelikado din po niyan. Philippine National ID, SIM card registration, yung mga steps po ng gobyerno sa palaon. Yan po ay magsasama-sama upang tayo po ay kontrolin at ipasailalim sa New World Order. Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Aming Diyos, aming Ama, marami po salamat, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa iyo pong kabutihan. Purihin ka, O Diyos, sa iyong kagandahan. Niluluwalhati ka namin, pinupuri ka namin, Panginoon. Sa banal na pangalan ni Jesus, itinataas ko po, Panginoon, ang inyo pong pangalan sa buhay po ng bawat isa. Salamat po, O Diyos, sa mga nakapakinig at aking pong dalangin, O Diyos, ang espiritu ng kabulaang espiritual na naghahari ngayon sa bansa, sa mga tao, ay aking pong winawaksis sa banal na pangalan ni Jesus, in the name of the Lord Jesus Christ. Maging po ang kaisipan, Panginoon, ng nagpapasakop, sa banal na pangalan ni Jesus, pagpapasakop sa mali pagpapasakop sa gobyerno, sa mga mali pag-iisip, ay akin pong sinasansala in Jesus' name, sa banal na pangalan ni Jesus. Lord, marami po salamat, Panginoon. Ikaw po maghari, magpala po sa bawat isa at bigyan kami, Panginoon, ng patuloy na kaliwanagan sa iyong piling. Marami po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Na-delay po yung ating video patungkol po sa apat na paghahatol o paghuhukom ng Diyos sa buong sanlibutan. 4 po iyon. Iyon po ang susunod nating video at sisikapin ko po na maipalabas yun ngayong buwan na ito. Marami po salamat at God bless you.